Ano ang iyong financial programming? Pangmahirap ba o pangmayaman? Yan ang madidiscover mo sa video na to. Isang araw, may dalawang pirata na nagkukwentuhan sa isang bar. Si Captain Hook at si Captain Cook. Si Captain Hook ay kahoy ang isang paa, pangkawit ang kanang kamay, at eye patch para sa bulag niyang isang mata. Tinanong siya ni Captain Cook, "Kumpadre, ano ba nangyari sa'yo?" Nagkwento si Captain Hook. "Nung naatake ang pirate ship ko, may ligaw na bala na tumama sa paa ko. Kinailangan putulin yon. At ang kapalit nun, naglagay ako ng wooden peg." Paano naman naputol ang isang kamay mo?" Tanong ulit ni Captain Cook. "Nung lumubog ang pirate ship ko, may pating na dumating at kinagat ang kanang kamay ko. Kaya pinalitan ko yon ng pangkawit na to." Paano ka naman nabulag?" Follow up ni Captain Cook. May malaking seagull kasi na lumipat sa ibabaw ko at pag-poop niya, dumiretso sa isang mata ko, paliwanag ni Captain Hook. "Teka, hindi naman nakakabulag ang poop ng seagull Nagtatakang sagot ni Captain Cook. "Well, yun kasi yung unang araw na suot ko tong pangkawit ko," sagot ni Captain Hook. Bakit ko kinuwento sa iyo ang story na to? Kasi naniniwala ako na ang kahirapan ay self-inflicted or ginagawa ng maraming tao sa sarili nila. At ang worst case is, halos lahat ng mga tao ay hindi ito nare-realize. Hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero maaaring kasalanan mo kung maging mahirap ka na lang habang buhay. Bakit? Because wealth is created in the mind. May mga taong nakaprogram para maging mahirap, at itong mga programming na to ay dumadating sa isip natin in the form of pictures. Pictures are so powerful. Lahat ng mga magagaling na speaker, preacher, pastor, or communicators sa buong mundo, ginagawa lang ang isang bagay. Yun ay ang baguhin ng pictures sa utak ng tao. Lalong-lalo na pictures about yourself at about God. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, baguhin mo kung paano mo pinipicture ang sarili mo. Unless baguhin mo yung self-portrait mo, hindi mo mababago ang buhay mo. Paano mo ba nakikita ang sarili mo? Bigyan kita ng 3 examples. Mag-ingat ka kapag sinasabi mo to. "Ang dami kong problema, parang pasang ko ang daigdig." No wonder stress na stress ka. Mukha kang pagod na pagod, walang lakas, mataas ang high blood mo. Ikaw pa naman ang pumasa ng daigdig, siguradong tataas pa ang high blood mo. At gustong gusto mo nang sumuko kasi yon ang iyong self-portrait. Kapag nakakaramdam ka ng ganito, bigyan mo ang sarili mo ng bagong mental picture. Sa halip, ang sabihin mo, "Nilagay ko na ang lahat ng problema ko sa kamay ni God." At imaginein mo na masaya kang nakatayo katabi ng malaking kamay ni God at ang lahat ng problema mo ay parang alikabok lang sa malaking kamay niya. Mag-ingat ka kapag sinasabi mo ang, "Napakahirap kumita ng pera." Nung bata pa ako, madalas siyang sinasabi ng nanay ko, lalo na kapag may gusto akong ipabiling laruan. Uy, naku, tumigil ka. Ang hirap maghanap ng pera." Kaya naman meron ng pera sa harap mo, usually in the form of opportunities, ay hindi mo pa nakikita. Sa halip, ang sabihin mo, "Lahat ng kailangan ko ay dumarating sa akin." Imagine mo na para kang magnet at ang lahat ng blessings na kailangan mo ay nagkakandara pa sa paanan mo, nagmamakaawa na kuhanin mo na sila. Sinabi yan sa Bible, "God shall supply all your needs according to His riches in glory." Mag-ingat ka kapag sinasabi mong, "Mahirap lang ako eh." Paano ka magiging mahirap kung yung Father natin ang lumikha ng universe? Pero napakadalas ko itong madinig sa maraming tao. Kapag sinabi mong, "Mahirap lang ako," parang inuutusan mo din ang subconscious mind mo na maghanap ng mga paraan para panatilihin kang mahirap. Nakakalungkot kapag tinitingnan mo ang sarili mo bilang isang mahirap. Kaya parati tayong naghahanap ng mga libreng bagay. Lalo na kung may kaibigan tayong may business. Gusto natin bigyan niya tayo ng libreng sample araw-araw. Pero mentality yan ng mga pulubi. Guilty din ako dyan. Pero awa ni Lord, natigil ko na yan. Kaya kapag bumibisita ako sa kaibigan kong may negosyo, I insist on paying for his products or services. Sinasabi ko sa kanya, "Business mo to pre, so kailangan mo kumita at gusto ko din maging blessing sa'yo by paying. Pero if gusto mo kong bigyan ng malaking discount, pwede din."
Pero ang totoo, na-bless din ako kasi pag ginagawa ko yon, parang sinasabi ko din sa sarili ko na hindi ako poor, I'm rich, I can afford to pay. Kung nasa sitwasyon ka na walang pera, huwag mong sabihin na I'm poor. Sa halip, ang sabihin mo, paparating na ang limpak-limpak kong blessings. Kapag sinabi mo yon, inuutusan mo ang subconscious mind mo na maghanap ng ways para umasenso ka. Pero aside sa self-portrait, kailangan din nating harapin ang ating religious pictures. Baguhin mo ang pictures mo about God. Tandaan mo, you get what you subconsciously want. At hinuhubog ng ating religious na paniniwala ang gusto natin sa buhay dahil ginugusto o tinatanggap na lang natin ang tingin natin ay ang gusto ni God para sa atin. For example, maraming tao ang naa-attract ay puro kahirapan sa buhay dahil yun ang ginugusto nila subconsciously simply because they think na yun ang gusto ni God para sa kanila. Let me tell you a story. Member ako ng exclusive membership club na isa sa mga paborito kong life and financial mentor na si Brother Bo Sanchez. Kung hindi mo pa siya kilala, isa siyang preacher at financial teacher. Sa financial field, tinuturuan niya ang mga tao na mapalago effectively ang pera nila sa pamamagitan ng entrepreneurship at pag-i-invest sa stock market. Naniniwala siya na kahit sino, kahit ano pa work mo, pwede kang mag-invest sa stock market at maging milyonaryo over time. Hindi agad-agad ha, pero if continuously mong gagawin for 8 to 10 years and more, you will become a millionaire. To prove na kahit sino kaya to, few years ago, tinuruan niya mga mates niya to invest in the stock market. At quick trivia, ang mate niya na si Gina Makahilos ay millionaire na ngayon. Anyway, back to my story. Isang araw, binabasa ko ang blog niya tungkol dito at napansin ko yung mga comments. 99% ng mga comments ay positive. Karamihan gustong mag-apply para maging mates niya, pero may mga negative comments din. Isa sa mga negative comments na yon na catch ang attention ko. Ito yung eksaktong sinabi na nag-comment. Why, Bo? Why teach your mates to go after material riches? Didn't God want us to give up wealth and follow Him? You should have led your mates to accept Jesus Christ as personal Lord and Savior, and that would make them very rich. Naintindihan ko ang point ng taong to dahil for many years, yan din ang paniniwala ko. Dumating ako sa point na I had to choose whether to be godly or maging sinner by trying to be rich. Akala ko once mag-strive ka to be rich, lumalayo ka din kay God. Siguro naisip mo din yun, pero etong na-realize ko, if you're a priest or gusto mo magpare or a nun and you have taken a vow of poverty, then kung naisip mo ay kapareho na nag-comment sa blog, you are absolutely right, 100%. Pero kung mapansin mo sa Catholic Church, if you take the vow of poverty, dapat din kunin mo ang vow of celibacy or hindi pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Na-realize ko to dahil gusto kong matulungan ng mga magulang ko financially at lalo na magkaroon ako ng sarili kong pamilya. Bilang ama, gusto mo mabigay lahat ng magagandang bagay sa pamilya mo at lalo na sa mga anak mo, di ba? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kunin ang vow of poverty and take the vow of matrimony. Kasi the Bible says, anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Pero pwede ka din kumuha ng mga verses sa Bible like, Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. At sabihin sa akin na, tignan mo nga yan, brother. Poor people are blessed, so bakit mo gugustuhin yumaman? Hindi ako makikipagtalo sa iyo dahil maiintindihan kita. Again, many years, ganyan din ang paniniwala ko in terms of religion. Pero I believe na it was God who changed my mind through Brother Bo Sanchez and other very successful people I looked up to na gumagawa ng magagandang bagay para makatulong sa maraming tao. Hindi na ako naniniwala na God wants me to be poor. Alam ko magiging tanong mo, so if God doesn't want me to be poor din, sinasabi mo ba na God wants me to be rich? Gusto mo bang malaman ang sagot dyan? Siyempre naman, otherwise hindi ka manonood up to this point. Pero bago ko sagutin yan, kung nagugustuhan mo tong video na to, pakipitik mo nga ng mabilis ang like button para ma-recommend pa to ni YouTube sa maraming tao. Salamat. Naniniwala ako na ang mga tanong na, does God want me to be rich or does God want me to be poor, misses or hindi sumasagot sa purpose ng ating buhay.
In other words, ang pagiging rich or poor ay hindi purpose ng life. So, does God want you to be rich or poor? Ikaw lang makakasagot niyan. Wealth or poverty is a choice you have to make. Pero ito talaga 101% akong sure. I believe God wants you to love. Love is the purpose of life. God is love. Heaven is love. Eternity is love. Sa pinaka-core ng pagkatao mo, you are love. Kaya ang pinaka-importanting tanong ay hindi kung gusto ba ni God na maging mahirap o mayaman ka. Ang pinaka-importanting tanong ay, how can I love more? If you can love more as a poor person, then mag-take ka ng vow of celibacy at poverty at mag-serve ka kagaya ni na Mother Teresa at Padre Pio. Pero if you can love more bilang isang entrepreneur, isang business owner, then go and give jobs to people, tied to God, at tumulong ka sa maraming taong nangangailangan. At the end of the day, just follow your heart. Kung napili mo maging entrepreneur so you can earn more and give more, pero nahihirapan kang mag-succeed sa business mo, maaaring malaman mo ang solusyon sa video na to. Peace out!